Guys, ito yung karugtong ng ano natin. So ayan, nakita nyo, ayan, nagpunit ako ng ano, kung paano siya pinupunit-punit, kung gaano kalalaki. Ayan. So ganito lang yung pagtatanim niyan para maging ganyan. So ayan mo. Para ka lang nagkakabit ng puzzle. Kung nakikita nyo. So ayun yung sabi ko sa inyo, ayan, pag kami mga ugat na ganyan, so ayan, pailalim nyo sila. So ayan, papatukan natin para hindi siya nakaangat. So ayan po. So ayan, sa katagalan po niyan, nang kaganyan natin na paulit-ulit lang natin na pagpunit at pagsalansan nung Bermuda, ayan, para maitanim. So ganyan po magiging itsura niya. So ngayon ho, ang gagawin natin yan, ito yung ating pandilig. Didiligan natin yan. Kailangan po basang-basa. Bayahan nyo siyang lalo na pag panahon na tag-init kayo nagtanim yan, kailangan ho yan basang-basa po yan. Hindi po yung nasabi nila pagka inano nyo, pinukpok nyo yung hilaw, may parting lubog na lubog, o yung basang-basa, yung sa pagkakapukpok mayroong parting matuyo pa. So ayan, so diligin na rin natin yung kapiranggot na sinumulan ko kagahapon, tinesting ko lang. So ayan, so kung nakikita nyo, halimbawa ayan, basa na siya, di ba? Antayin nyo muna yung makababa maigi konti yung tubig. At pag medyo nakababa na po siya ng konti yung tubig, pupukpukin po natin siya gamit ito tong tamper. Tamper po tawag rito. So itong tamper po na ginawa natin ay yari sa kahoy. Tapos binalutan lang natin ng plastic yung ilalim. Ang purpose po niyang plastic, once na pag pinukpok natin to, hindi didikit yung mga tira-tirang lupa na nasa ibabaw, didikit dito. Kasi once na dumikit yun dyan sa ilalim ng tamper mo, pag umano ka dyan, may tendency na dumikit yung damo dun sa putik na maiiwan dito. So mag-uuka. So ayan, tapos tamang diin lang na pumantay siya o lumapat yung Bermuda sa lupa. Ayan. So nakita nyo, ayan yung lupa, di ba parang umuusod kapag pinupukpok. Kung napapansin nyo, pag tinignan nyo siya. Ayan, kita nyo, wala pong masyadong dumikit na putik. So, dapat ganyan. At kung ngayon nakikita nyo, dahil ayan, halos flat na flat siya. Pero may mga awang po, di ba? May mga awang pang maliit. So, dyan naman po pumapasok yung tinatawag na, ito yung garden soil. Gaya nung nakita nyo na yun, bubudbura natin yan. Pakita ko sa left. Ayos ko lang to camera ng cellphone. Ganito po yan.
So guys, yan po, ganyan po ang kakalabasan yan. So ayan. So natabunan na siya, di ba? May lupa siya sa ibabaw. Sa susunod na pagdilig natin yan, ang magiging purpose niyan, pasusunod na dilig natin, bababa yung lupa. Siya po yung ano dyan sa pagitan ng mga gatla-gatla ng ano natin, natataklob dun sa mga ugat na nasa ilalim. Yan sa ganun, mas makagapang pa ng maayos yung ugat para mas madaling mabuhay ang damo. At saka ang purpose po niyan, moisture po sa ibabaw yan, na pagka laging basa yung ibabaw niyan, lalo't mainit yung panahon, hindi po mag-iinda yung inyong alagang Bermuda. So ayan po ang purpose po niyan. Kaya po nilalagyan ng damo ay ng lupa sa ibabaw. After na tamperin o pukpukin, pagkalapat niya dun sa mismo lupa na pinagtaniman natin. So ayan po, after ano yan, kailangan po niyan, ayan po Bermuda o kahit ano po yan, Bermuda, Carabao, Bluegrass. Yan po ay matakaw sa tubig lalo na sa loob ng 1 linggo. So kailangan yan minimum 3 times a day o 4 times a day nyo yan diligan, depende sa pwesto ng paglalatagan nyo. Kung masyadong lantad na lantad talaga sa init at panahon ng summer, as much as possible kailangan laging basa po siya for 1 week na straight. Kasi yung buong 1 linggo po na yan, yan po yung matakaw yan, sumipsip ng tubig. Saka yan po yung panahon na kailangan ano nyo siya para mabuhay po siya. Kasi pag kulang sa tubig yan, hindi agad yan kakapal, hindi magbeberde. Yun po yung tendency niyan, hindi ho makakagapang na ayos yung ugat sa ilalim. So after 1 week, pagkatapos pong itanim, tsaka po yan sasabugan ng abono. Yung abono pong ginagamit dyan, yung urea o yung ginagamit sa palay, yung kulay puti na parang asin. Hindi po siya kinakano sa tubig para po idilig. Kasi ho, pagka ganun ho, mas marami ho yung namamatay, lalo kung hindi nakaklebe o hindi pantay yung ano nang tinaniman nyo at saka yung drainage kung saan siya pupunta. Dahil pag may parte yan na medyo malalim, doon na istakan tubig, patay po yung mag-iistakan. So ang style niyan, ang paglalagay ng abono, dinakot mo ganito, dinakot mo sa lagayan, pasabog pong gano'n, pasabog. Pakalat po ang hagis. Tapos pagka nakalatan mo na lahat, tsaka po didiligan hanggang sa matunaw yung abono po. So yon, pagka ano yan, after 1 week pagkatanim, ganun po yung gagawin. Tapos ano yan, mga 10 days o 2 weeks yan bago pa tatalab yung inan nyo na abono na yon. So after nun, pwede po yun. So susunod na buwan na po kayo mag-abono. At saka po yung paglalagay po ng abono ay ilalagay po lang yan pagka naninilaw yung damo. Ano yung pagtubo ng ano niya, dahon, mabagal masyado. Gusto nyo kumapal kahit ganon. Pero hindi po siya ibig sabihin na laging lalagyan ng abono. Dahil pagka nilagyan lagi ng abono yan, tatabal po yan. Ibig sabihin, bibilis yung pagkapal. Kayo rin mahihirapan paggupit o kung kailangan gupitan nyo, may maintenance nyo, kayo rin mapapagod. So ang paglalagay po ng abono ay kung kailangan lang. Okay po. So ayan po, sana po may natutunan kayo dun sa itinuro ko sa pag-aalaga ng Bermuda at yung tamang pagtatanim. Maraming salamat po. God bless at happy planting.